Ayan. So, my fruit of the Holy Spirit. So, ako yung magkiklik. Huwag kayong magkiklik. Ayan. Sabi dito, gentleness, based on dictionary, the quality of being kind, tender or mild manner, softness of action or effect. So, from the word itself, kahina-hunan. Pagpapakita ng kabaitan, tender at mild manner. Siyempre yung softness in action at ng effect. So, sa Greek word of gentleness is protes. It means humility, considerateness, or meekness, soothing medicine, actions, and feelings. So, humility. Alam naman po natin kung ano yung humility. Ano sa Tagalog yung humility? Kababaang loob. So, hindi ito yung magagalitin, hindi ito yung mapagmataas, mapagmayabang. Bagkus, sabi dito, isa sa karakteristik daw ng gentleness ay may kababaang loob. Considerateness. Sige nga, anong Tagalog ng considerateness? Makonsiderasyon. Sige. Pwede na. Next, meekness. Ano naman yung meekness? Para din siya katulad ng humility. So, it also talks about being kababaang loob. Ito naman, soothing medicines, actions, and effects, and feelings. Ano naman yung soothing? Sabi ni Merriam-Webster, doon ko lang kinuha, sabi niya dito, soothing is reducing pain or discomfort. So, ate, bakit naman soothing medicine, actions, and feelings? It means, kapag gentle daw tayo as a person, isa sa mga bagay na naiiwasan natin ang makasakit. Pangalawa, yung actions natin hindi siya hurtful sa iba. And most especially is yung feelings. No? Marunong tayong mag-check kung ano yung right natin gagawin once na it talks about actions and feelings. So next, ayan, hindi ko talaga siya ma-pronounce, pero base sa Google, ang basa sa kanya epi-iekase. Yan yung basa kanya. Derived from the Greek root, epi means upon or fitting, and ekos means reasonable or likely. Sabi dito, bakit daw yon yung Greek word ng gentleness? It express balance. Ayan. Siyempre, balance lang dapat. Intelligent. So, ang tao daw na may gentleness or kahinahunan ay matalino. Oy, napakaganda naman nun. Next, decent outlook. Ibig sabihin, yung kanyang postura, kanyang panlabas ay talaga namang kaaya-aya. Amen? Next is good citizen. Siyempre, ito yung lagi nating sinasabi na yung kapitbahay natin, naku, huwag mong gagalitin yan. Masama yan magalit kasi tahimik lang yan. Hindi kasi siya agad nagre-react. Pag may nakita siya na, uy, may mga senaryo sa lugar natin na ganito yung senaryo, hindi siya agad nagre-react, hindi siya Miss, ayan. So, isa si gentleness daw doon. Hindi siya agad nagke-create ng any kind of actions towards a current scenario. Next, admired person. Most of the time talaga, yung mga taong may mahinahon, isa sila sa mga mostly ina-admire ng tao. Hindi ko alam bakit, pero that's really true. And of course, trusted individual. So, alam kasi natin na kapag nagkwento tayo sa isang mahinahon na tao, hindi ito basta nagre-react base sa kwento natin. Mostly ito yung mga tao na, sige, pakinggan din natin yung sa inyo kabila. Bago tayo, o sige, naintindihan kita, hindi ko in-invalidate yung nararamdaman mo, pero bago ako mag-react towards dun sa current scenario mo, pakinggan ko muna yung isa. Let's continue apply expressing or express balance. So, yun yung ibig sabihin ng express balance at trusted individual. So, ito yung mga tao na laging nagko-comfort, laging sinishare na kung ano-anong problema. Yan! Laro tayo! Ayan, let's play! So, meron ako dito, tatlong 50 pesos. Ay, teka lang, nabuhay kayo. Upo kayo, upo pa, upo muna. Kalma. Wala tuloy, napaktuloy. Kasi nagmamadali kayo eh. Ayan. So, let's pray. Alam nyo anong laga to? Ito ay 4 weeks, 1 word. So, ayan. Ngayon, bumbuin natin ano ba yung title ng topic ni Ate Rose ngayon. So, ngayon, ang makakahula ay may 50 pesos! Sabi mo, masahin na kayo pa uwi. So, let's start. Kailangan ako ngayon. Ay, nakakailangan ka? Okay, una. Ayan. 4 weeks, 1 word. It composed of 5 letters. Okay? Sino Ate Natalia? Power nga ba?
Very good! It's power! O, palapakay niyo naman si Ate Natalia. Ate Nat, may pamasahe ka na? Next picture! Under! Very good si Ate Pao. It's under. Ate Pao, bigay mo na lang sa iba. Under the table. The dog is under the table. Under construction. Under the sea, guys. Oh, kala nyo ha? Tama yan. Next. Oh, what is that? Remote. Control! Very good, it's control! Ayan, 50 pesos yung mamasahe. Palapakay nyo naman yung mga nanalo. May mamasahe na kayo. So, ano yung una? It's talk about power. Bakit? May mga nagtatanong bakit daw? Power button. Eto, power. Pag yung cellphone mo nag-charge, di ba? Ganyan tsura, power. Power. Siyempre, tropa. Power. O, di ba? So, ayan, in-explain ko na. Yan ay under. At ito naman remote, syempre. Yung car, may remote. Yung tao, kinokontrol niya yung remote. Ito, may laruan, kinokontrol niya. Ito, meron ako yan. Ito, kinokontrol ko yung ilaw. O, diba? So, that's control. So, ang pinaka-topic ko, or pinaka-title ng topic ko is The Power Under Control. Bakit nga ba si gentleness ay nabanggit na power under control? Maniniwala ba kayo na most of the time, yung taong tahimik, yung taong hindi nagsasalita, hindi nagbibigay ng panig nila, most of the time neglected sa magkakaibigan. No? Meron kang mga kaibigan, meron kang mga kaklase, ka-churchmate, halimbawa, pinakabata siya, no? Pinakabata siya, tapos magbibigay siya ng idea niya, hindi siya pinapakinggan. Minsan naman, may mga argumento na kailangan niya magbigay ng kanyang, tawag nito, ang tawag na opinion. Kailangan niya magbigay ng opinion, pero hindi niya kayang gawin. Ganun daw pala yung gentleness. The power under control. Hindi porket may nalaman kang current scenario, ikaw ay bira ng bira. Ikaw ay salita ng salita. Minsan pala, yung pagiging tahimik, at kinokontrol mo yung sarili mo, kinokontrol mo yung emotion mo, nililimitahan mo muna yung sasabihin mo, yun pala ay power. Amen? Yun pala ay power. Sige nga, paano ba natin masasabi na yun ay power? Ayan. Water and wind out of control produce hurricane. See? Ang tao daw pala na, imagine, wind and water. Pag pinagsama mo talaga yun, di ba, sa bagyo po, kapag yun ay nabukas sa karagatan, yun ay kapangyarihan ng tubig at ng hangin. Pag yun ay lumaki, yun ay magiging bagyo. So, ang isang palang emosyon na hindi natin kontrolado, maaaring ganito yung kalalabasan. Imagine, delubyo, hirap, pasakit, maaaring makasira pa tayo ng buhay ng ibang tao. But, kaya ngayon tinatapik natin yung gentleness, it talks about water and wind under control produce electricity. Naniniwala kayo dyan? Now, imagine nyo, same lang yung ginamit, water and wind. Pero yung out of control, it produce hurricane. But yung water and wind na under control, it produce electricity. So, ayan o, imagine mo, ayan yung picture. Ito ay turbulence. Tama ba ako? Wait lang. Ayan, so yan ay turbines or turbulence. So, ito daw, galing sa ilalim ng tubig, magkakandak yun ng water, di ba? Tapos, papasok siya dito, ito yung magkocontrol ng tubig at hangin together. So, ayan, papasok siya dyan, pasok siya sa tower, power cable, ayan, may motor, may drum, may generator, may controller. At yung controller na yon, papasok dito, ayan, hanggang sa magpuproduce na siya ng electricity. Imagine, wind and water, parehas yung power. Yung hangin, nagbibigay ng kapareskuhan sa tao. Yung tubig, nagbibigay ng tubig sa atin para tayo ay hindi mauhaw. Imagine, same power, pero pag different pala yung kind ng pag-asikaso mo dun sa mga power na yon, pag control ikaw ay gagamitin mo yan under control, pwede siya mag-produce ng light, electricity. Pero kapag yung power na yun ay ginamit mo para lang sabihin na magaling ka, mahusay ka, ikaw ay magaling, ikaw ay, alam mo yun, matalinong tao, yun pala ay possible na magdulot ng dilubyo. So yun pala yung power ng gentleness. Yun pala yung power ng gentleness sa buhay natin. So why gentleness is a power, not a weakness?
Bakit nga ba? Most of the time, katulad nga po ng sabi ko kanina, kapag ikaw ay hindi marunong magsalita ng panig mo, ang tingin ng tao sa'yo, ang hina-hina mo. No? Dito nga po sa amin sa Eugenia, di ba? May mga bahay doon na tahimik lang, tapos sasabihin nila, wala naman yun eh. Huwag na yun. Huwag na natin kausapin yung mga tao doon. Huwag na natin bigyan ng pagpapahalaga yung mga tao na yun. Kasi, wala naman sila eh. Tahimik lang sila. Wala naman silang maibibigay. Wala silang masasabi. But, bakit nga ba napakaiba talaga ng Bible sa mundo? Ganon tignan ng world ang gentleness. Kawawa. Pero, sabi ng Bible, ang gentleness is a power. Bakit? Sabi po sa Proverbs 15, verse 4, bakit nga ba gentleness is a power, not a weakness? Gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. It means, number one, gentleness produces life. Marami po tayo makikilala, pagod na sa buhay. No? May tayo, suicidal na. Ayaw nang mabuhay. Pero once we use the power of gentleness, it will give life and hope para mag-continue pa sila sa buhay. No? Ibig sabihin, ganun ka-powerful yung salitang kahinahunan sa tao. Dapat every time na nakakamit tayo ng current scenario, don't act agad. Think before you act. Think before you speak. Kasi why? God gave this opportunity na pag-aralan natin yung gentleness. Maging mahinahon ka. Wala akong, bukod kay Jesus, of course, isa siguro sa mga taong na-meet ko na kalmado si Pastor. No? Si Pastor Paul. Isa siya sa mga tao na nakikitaan ko ng salitang kahinahunan. Kahit talagang ang sarap ng alam mo yan? Pag nag-aaway na sila, gusto mo na silang palayasin, gusto mo nang paalisin, pero sasabihin sa inyo, Pastor, kalma lang tayo, ate. Diba? Magko-comment ako, ganito ba sa ganito? Kalma lang. Pag-pray muna natin yan. See? Once pala na gentle tayo, mag-isip, mag-act, at magsalita, isang bagay yung nalalapitan natin, si Lord. Kasi once hindi tayo gentle, sino ba yung kumuha nun? Sino ba yung ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? Pero once gentle tayo, Lord, samahan mo ko. Tulungan mo ako na i-confront ko tong tao na to. Tulungan mo ako na makausap ko tong tao na to without giving him or her any hurt. Kasi sabi mo dapat, kapag kami ay lingkod mo, meron kaming gentleness, kalmado lang. Mahinahon lang. Diba? Hindi laging galit, hindi laging naiinis. Sabi ko nga nung ginagawa ko to, Lord, thank you kasi ako yung una kong tinuturuan. Ako lagi yung pasikay dito eh. Yung, ano ba? Bakit ganyan kayo? Diba? Ako lagi yan eh. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na nagroleta sila. Hindi naman ako nagpunot, but gentleness yung ibinigay sa akin ng Lord. May plano siya. Amen? So sabi, pakibasa? Ready na ba tayo mag-produce ng life? Amen. Siyempre, life yung meron si Jesus Christ. Next, sabi dito, Ephesians chapter 4, verse 2. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Alam niyo, napakadaming tinukoy dito. But the second point is, gentleness build good characters. Amen? Ang kahinahunan ay nakaka-build ng iba't ibang uri ng good characters. Balik tayo dun sa verse. See? Sabi dito, always humble. First character, humbleness. Second, gentle. Gentleness. Third, sinabi din dito ang patient. Nabanggit yung patience. Next, making allowance for each other faults. Ito, napakaganda nito kasi most of the time, kapag nakakamit tayo ng mga taong sobrang daming maling ginagawa, para nakalimutan mong ikaw din. Diba? Para nakalimutan natin, ay, oo Lord, ako din pala. Sabi dito, making allowance for each other faults. Hanggat nagtutuloy yan, magbabago yan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Parang ako lang yung naniniwala doon. Amen! Sige nga, sabi mo sa katabi mo, magbabago tayo. Kalma lang. Amen? Kalma lang. And sabi dito, because of your love. God is love. Walang ibang rason at palaging magiging dahilan kung bakit natin gagawin ang lahat ng ito maliban kay Jesus Christ. Amen? Amen! So, ayan. Sabi, yung una natin ay gentleness produce
life. Next, sabi dito, gentleness build good character. Next, 2 Timothy 2:24-26. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opportunities with gentleness. Imagine, ang daming possible na kaya mong gawin. Ikaw ay God's servant, ikaw daw dapat ay hindi gumagawa ng kahit anong gulo, ikaw daw ay kind, ikaw daw ay marunong magturo, ikaw daw ay patiently enduring sa mga evil things, and correcting his opponents with, alam niyo, lahat ng yan nag-end sa gentleness. See? How powerful gentleness is. Diba? Sobrang powerful talaga pala niya. So, last na pointers ko ay, gentleness made us, of course. Kaya natin inaaral ang fruit of the Holy Spirit para maging katulad tayo ni Jesus Christ. The moment na Jesus Christ died on the cross for our sin, bumaba ang Holy Spirit at yan ang mga ibinigay niyang kaloob sa tao. Kasama ako, kasama ka, kasama tayo. Kaya dapat, kung meron man tayong laging maging goal, is maging katulad tayo ng Savior natin. None other than Jesus Christ. Pwede tayong humanga sa ibang tao, pwede tayong mahusayan sa ibang tao, pero huwag mong kakalimutan. Si Lord ang top priority mo sa work, sa school, sa crush mo, nandiyan pala kayo, sa crush mo, sa boyfriend mo, none other than Jesus Christ. Kaya nating mag-talk, kaya nating spread yung gospel, kaya nating mahalin yung hindi ka mahal-mahal because of Him. None other than Him. Amen? Because of Jesus Christ. Because siya yung Diyos na nagpapako sa krus alang-alang sa kasalanan ng tao. Kung bakit tayo nagsa-celebrate, naalala ko yung kwento namin ni Kuya Ed. Sabi niya sa amin, dapat minsan change tayo ng time. Sabi ko, oo nga Kuya, no? Possible kasi last year, pa din naman ninth fruit of the Holy Spirit. Next time, ninth fruit, iba naman. So sabi niya, kung siya daw ay magtuturo, ang ituturo daw niya ay ang 7 last words. I asked Kuya, why? Bakit yun? Kasi manasanta yun. Sabi ko sa kanya, see? Hindi ako kumalma. Nag-react ako. At nabatukan ako ni Kuya. So nagsabi si Kuya na, kasi si Jesus Christ ang nagsabi nun. At si Jesus Christ ang dahilan kung ba't may Pasko. Si Jesus Christ ang dahilan kung bakit sineselebrate natin ang araw na yon. Kaya sabi ko, oo nga no. Minsan, masarap alalahanin yung mga binitawan ni Jesus Christ sa salita. Bakit? Kasi para sa atin yun. Every time na binabanggit niya yun, ikaw at ako yung inaalala niya doon. Diba? So, grabe si Christ. Grabe si Jesus Christ kapag nakita natin kung paano siya nagpagal, nagpakahirap para lang ma-save tayo. See? Kaya yung gentleness, isa lang ito sa mga ingredients para maging Christ-like tayo. Sa 8 araw, na inaaral natin ang fruit of the Holy Spirit, iba-ibang mga tao ang ginagamit ng Lord to exhort and to share what is this, di ba? Kung ano-ano tong mga to, nawa, wag kang mapayag na matatapos ang sambang gabi na hindi mo yun nakuha. Kung sa taon na to, 2, next year, 2 ulit. Walang susuko, di ba? Hanggat hindi natin nakukuha yung 9, aralin natin araw-araw. Sabi nga, di ba? Let's put into practice lahat ng ating mga natutunan. Yan lagi kong paalala sa mga bata. Kung ngayon, nagmumura ka, bukas, try mo wag. Kung hindi pa din kaya, sige, kung 100, gawin mong 99. Pag hindi pa din, 98. Magugulat ka na lang, paunti-unti, hindi mo na siya ginagawa. Diba? Halimbawa naman, sa school, nakakainis naman itong kaklase ko na to. Bakit ganito to? Bakit ganyan to? Try mo kaya tignan siya minsan na parang ang bait niya sa paningin mo. Malay mo, wala talaga siyang problema sa'yo, ikaw lang yung may problema sa kanya. Diba? Kasi minsan, yung natin, tayo bilang tao, mali kasi minsan yung pag-receive natin sa message. Minsan, maganda naman yung pag-send. Di ba nga minsan sa chat, nagkakaroon pa ng misunderstanding. Di ba? So, tama! Ayan. So, gentleness made us Christ likeness. Isa pa sa gusto kong i-share dito sa gentleness. Halimbawa, ikaw, lalaki ka or babae ka, you prayed for a long time to have a partner. Diba? Gusto mo magkaroon ng partner, asawa someday, na magkaroon ka ng whole family. Nung nililigaw mo yun, lahat ng show yung baby talk ka pa ng baby talk.
Ang ganda-ganda mo nung kayo na, uy, bakit di na kami nakasal? Asan ang gentleness, B? Diba? Wala rin gentleness. So, ibig sabihin, it's a working in progress. So, sama-sama tayo. Aralin natin yung gentleness, no? Kasama ko. Sama talaga ako. Ayan. Conclusion. Gentleness doesn't not a signal of lack of ability. Most of the time, sabi ko nga, gentleness, akala natin, talunan tayo. But, the added ability to become the strongest man. Amen? Sabi nga, kung ikaw daw, less talk, less mistake. Diba? Kung hindi ka basta bira ng bira, ikaw ay tatagal. No? Magiging strongest man ka daw. So ano pa? Sabi dito, we see gentleness as a weakness here on earth. No? But gentleness in the Bible is emphatically not a lack of strength, but the godly exercise of power. Kaya nga sabi ko sa inyo, may power sa gentleness. Power under control, di ba? Next, sabi di ba dito, gusto daw niya ma-inherit yung earth. Di ba? Yung earth daw, yung basis nun, kapag ikaw daw ay gentle, weak ka. Ano sabi ng Bible? Matthew chapter 5 verse 5. Basa! See? Ang layo sa takbo ng mundo. Di ba? Sabi doon, blessed are those who are gentle because they inherit the earth. Napakasarap na paalala sa bawat isa to sa atin. Remember, 1, 2, 3, read! Are you gentle? If it's not, that's working together. Ayan. So, thank you and to God be all the glory.